Philippines. Hello world. So today is Tuesday. Time check 7:49 sa Sikot. 7:49 May 28, 2024, araw ng Tuesday. Again, I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, just wanna share with you my previous activities. Yesterday's activity. So kahapon tinawagan ko yung Region 3 DICT regarding sa launching ng Digital Transformation Center sa LGU. So the initial plan was to launch it on June 5. However, due to circumstances, we requested to launch it on June 18th. And today, I will drop off my wife sa Palayan City Central School. And siya kaway-kaway. Automatic gumagalaw tong camera. Anyway, so yun pumayag naman si Region ng June 18 ng launching ng DTC. So also, aside sa June 18 na launching, meron akong attend na Digital Challenge 2024 sa June 7, again sa Region DICT Region 3 Pampanga, Mabalacat City, Pampanga. So approved na ni ma'am, and may TO na, travel order. Meron na ring sasakyan, hindi ko lang alam kung sino. So yun, after ng communication ko with the DICT, kinausap pa naman yung team, and nanghingi ako ng update kung ano activity nila today and the following days this week. So this week, installation namin ng biometrics sa City Hall, IT, and the RRM building. Lalagay kami doon ng mga biometrics. And on Friday nga ba? Yeah, I think Friday, meron kaming training, UAT, hindi pala siya training, pre-deployment meeting ng LEDIPO, Economic Development Module ng system na city. So I think May 30 yun si Asel ang in charge doon sa pre-deployment meeting. So wait a minute, ito na yung wife ko central, natin ko siya. Practice na ng graduation ngayon, guys. Yep. Kaway ka sa camera bago ayan siya. Mga teacher ngayon, daming dala. Gigigil ako. Okay. So yeah,
Yan, si Lady po. Si Azel lang in charge. So anyway, aside from sa Lady po, economic development, meron din tayong refresher course sa health and safety sa City Health Office training. So yeah, for this week and next week yun, no? And yeah, installation of biometrics, UAT sa Leti po and CHO, yeah. And checking of monitoring kami dun sa may tawag dito, yung Starlink connections. I think baka next week na yan. And also by tomorrow, May 29, yung sila Sean, meron silang activity dun sa high school, graduation, senior high. I don't know. Yeah, meron siyang kasama doon ng mga tao natin. So also, aside from that, meron din naman tayong yung celebration nga sa ICT month. Meron tayong digital literacy training sa June 5 to 7 and June 5 to 7 and 18 to 20 sa DRRM. So hopefully makapag-comments tayo ng maayos, matapos natin ng maayos. So also ayun lang naman ang aming, and kahapon pala may bigla ang patawag sa SP Sangguniang Panlunsod. Pinatawag po tayo kasi may mga concerns regarding sa system. However, it's just, hindi naman siya totally they're not critiquing the system, but asking bakit merong ibang mga documents na mahirap ipalakad. So technically, since bago sa lahat yung system, so syempre may mga adjustments yan, nasa adjustment period pa, kaya may mga tawag dito, may mga delay na lumalakad na papel, may mga delay na documents. But again, yesterday nung may pinrocess naman na papel, wala pang isang araw nakatapos may PO ganun naman kadali yun So yun ang nakita namin na concerns sa SP. Nasa transition period pa tayo kasi, tsaka nasa adoption pa. So kaya may mga delay, and also may mga fixes and bugs na nakita during the implementation. So that's the reason why we should, or everyone must conduct, and everyone must cooperate when it comes to testing period. Parang sa ganun, prior to the deployment, okay na, smooth sailing na. So that's the importance of performing and cooperating with the dev tungkol dun sa testing period. So biglaan yan sa may SP Sangguniang Panlunsod. Anyway, okay naman na siya. Looking forward na magawa namin ng paraan yung mga concerns, paano namin matututukan yan.
Aside from that, ano pa ba? Saan ko na yung panlusot? Yeah, check namin yung HRIS ngayon. HR module, kung ano nangyayari doon. Kung kamusta na ba siya, ganon. Nakapag-update na ba ng nakapag-update na ba ng files? Meron na ba nangyaring updating ng file sa system? When I say file, yun yung profile ng mga user. Kasi kailangan ng magamit. So I think HRIS, yeah. And aside from HRIS, biometrics, sa back, may problema sa back. I don't know, hindi naman siya totally problem sa back. Meron lang silang concerns na gusto nila idagdag, alisin, bawas. So yun naman ang nakita namin. May mga nakita kaming solutions, may nakita silang problems, at meron silang gustong ipadagdag, ipabawas. However, based on our initial review, nandun naman lahat sa system, no? So may mga requirements lang silang gustong idagdag sa mga user na for printing. Yun, dapat nga tama naman yung sinadjust ni Ma'am Olga na hindi naman kasi totally binago yung mga requirements, hindi naman binago yung mga attachments. Ang ginawa lang naman natin is convert natin into digital platform yung process ng papel, para na sa ganun monitor natin kung nasa na yung mga document, approved na ba to, allocated na ba to, di ba? Yun naman process. Kasi si Mayor, for example, meron siyang pinalakad na meron siyang pina-fast track na document. And then, ano gagawin niya? Isa-isa niya yung mga office kung nasaan. Siyempre, hindi niya gagawin yun. Gusto niya, madali niya makita kung nasaan na yung document. Halimbawa, search niya yung ganitong di ba? Yun naman ang kailangan doon. Ngayon, sa attachment, kung ano yung gusto nila dagdag, ipadagdag nila. Yung mga upload button, override button, remove button, wala nang problema doon. Dadagdag naman. So, yeah. Again, I would like to congratulate my students. Kahapon, students ko kasi sa NetAcad, sa MIT and ISM, maganda na nakuha nila sa finals nila. Yung grades nila medyo maganda. Wala namang bumagsak. Then compliant naman sila sa lahat ng mga requirements ko sa kanila, yung NetAcad, cybersecurity, yan. Okay naman sa kanila, okay naman silang lahat. So, I don't see any reason kung magkakaproblema sila sa akin. So, yeah. Di ba last time sinabi ko meron akong ka-collab na Filipino Web Development Peers FWDP. So I created these courses, Linux, Python, Java, sa NetAcad kasi free siya. So na-post na ito kahapon, kagabi, around 7 PM yata or 8. And then sa monitoring ko, ang dami sa email pumapasok. Ano to, Nunat? May nanalo naman ako dito. Ano to? I think meron ako ditong something na hinula naman tayo. Anyway, madami yung nal ko sa mukha. I don't know the reason. Ito rin. Anyway, pag tinignan mo, pag pinansin mo, papansin mo. Pero pag di mo pinansin, di mo pansinin.
So again, yun ang ano natin, balita sa atin, FWD peers. Meron na tayong i-upload na course para sa kanila. And hopefully, makita natin progress nila this week kung okay na. So again, thank you very much for watching. I'm Oscar, this Millennial Memo. Diaries of a Millennial Government Employee living here in the province of Nueva Ecija. So, gusto ko siguro yung Diaries of a Millennial Government Employee. So again, thank you very much for watching. See you again tomorrow.